Sobrang tindi na ito mga sangkay. Masashock kayo sa ating vlog ngayon. Pag-uusapan po kasi natin ngayon itong matinding nangyari ngayon sa ating bansa na ikagugulat po ninyo. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo? So ito nga guys, ito gusto kong ihatid sa inyo itong napakalaking balita. Diyos mio marimar. Alam nyo, nagugulat po ako anong ginawa. Anong nangyari talaga mga sangkay. But anyway, before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na officially, no? Mararating na po natin ang 2 million subscribers. Kaya naman maraming salamat po sa inyong lahat dahil narating na po natin ang 1.5 million subscribers. Road to 2 million na po tayo ngayon, okay? So, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Guys, lahat po ito, itong vlog natin ngayon, dapat mapanood po ito ng lahat ng mga Pilipino. Okay? Kahit DDS ka man, Dilaw, Marcos Loyalist, good news po ito. Para po sa ating lahat ito ngayon mga sangkay. Ngayon, ito kasi ang nangyayari. Tinignan ko po yung ito kasi nakafollow po ako dito sa Philippine Coconut Authority. Ngayon, alam nyo ba? Tingnan nyo po. Copra price as of May 2025. Ngayong buwan ito. Tingnan nyo mga sangkay yung taas ng presyo ng copra ngayon. Kita nyo yan mga sangkay? Sobrang taas po ng copra ngayon. Yung presyo may 50 pesos, 67, 91, 86, 85, 75, 63, 88, 61, 78, 60. Sa iba't ibang rehiyon niya ng Pilipinas. Ayan po mga sangkay. So anong nangyari? Alam nyo ba? Alam nyo ba na noon mga sangkay, umaabot lamang po ito ng mga 14 pesos? Umabot pa nga po. Last administration mga sangkay. Kasi updated kami dito kasi may farm kami ng copra. Okay? Meron kaming farm pagdating po sa mga koprahan. Yung mga new gun, mga sangkay. Ngayon, sa past administration, sobrang baba po talaga ng copra. Pero hindi ko alam anong magic ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit sobrang taas na ngayon ng halaga ng copra? Anong ibig sabihin yan, sangkay? Bakit good news? Guys, ang ibig sabihin lamang po nito, sagana po ngayon yung mga magsasaka. Buhay na ulit ang coconut sa Pilipinas, ang coconut farm. Yung copra ngayon, sobrang taas ng presyo. Per kilo, isipin nyo yan mga sangkay, 88 noon. Nasa magkano lang yan? Pinakamataas na nga po yung 9-10 pesos. Sa last administration, ito wala po itong halong politika. Real talk lamang po ito mga sangkay kasi hindi ko sinisiraan ng mga nakarang administrasyon. Kailangan lang po talaga natin pasadahan to mga sangkay. So anong nangyari? Kung babalikan po natin ang previous video ni PBBM, di pa po siya presidente ng ating bansa ito. Panuorin po ninyo mga sangkay kung paano niya pinapahalagahan itong coconut farm sa Pilipinas. Ang kahuli-hulihang linggo ng Agosto, ating pinagdidiriwang na Philippine Coconut Week. Kinikilala natin kung gaano kahalaga ang coconut, hindi lamang sa buhay ng pamilyang Pilipino, kundi sa ekonomiya ng Pilipinas. Tayo sa Pilipinas ay isa sa pinakamalaking exporter ng coconut products. Sumusunod na lang tayo sa Indonesia. Karamihan nga ng produkto natin na galing sa coconut, 70% ay in-export. Meron noong ginawang proyekto para pasikatin ang coconut products na galing sa Pilipinas. Ngunit marami din ay hindi natuloy. Nanghihinayan nga kaming nakita ay nalampasan tayo ng mga iba't ibang bansa. 1 year ago, presidente na po ng Pilipinas si PBBM. Isa po sa kanyang talumpati na itong coconut products mga sangkay, palalaguin niya.
Ngayon, panoorin natin. This administration started to formulate the plans on how to redevelop our coconut industry, how to help our coconut farmers. O noon mga sangkay, akala po natin, talkies lang yan, di ba? Akala po natin, drawing lang. Isiniwalat ni BBM na tutulungan niya yung mga magsasaka mga sangkay para po itong coconut farm magkaroon ulit ng halaga sa Pilipinas, mga sangkay. Kasi alam nyo, kahit sa amin, marami na po ang tinatamad na magkopra dahil nga po sa sobrang baba ng presyo per kilo. Sipin nyo yan. Umabot pa nga raw mga sangkay sa 14 pesos per kilo. Inapakahirap gawin yan. Ngayon mga sangkay, tingnan nyo po yung halaga. Kung magkano. Ayan o. May 91 pesos pa. Diyos mio Marimar o. Ngayon, tingnan po natin paano po ang gagawin ni PBBM. There is no reason why the Philippines should not be the local, the biggest producer of exports in terms of coconut products. Grabe, no? Noon sinasabi lamang po niya yan, mga sangkay. Kumbaga, wala pong... Hindi po natin alam kung mangyayari kasi marami nang nagdaang administrasyon, hindi po talaga nagawan ng paraan para po mapataas ang presyo ng kopra. Pero ngayon, mga sangkay, grabe. Solid. The coconut, alam naman ninyo, pagka ang pinag-uusapan ay coconut, talagang wala tayong tinatapon. Walang kailangan itapon. Correct. Madali para sa atin. Grabe, alam na alam ni BBM. Alam nyo, mayaman si BBM, di ba? Laki sa masaganang buhay. Hindi po katulad sa atin mga sangay na talagang ako, una naming naging bahay sa gitna po ng maisan ayo. Palayan pala. Dumanas ang hirap. Kaya alam natin ang proseso. Pero si PBBM, mayaman pero alam po yung proseso ng pagsasaka. O halimbawa na lamang po mga sangkay, itong coconut farm. Alam niya, sabi niya, sa coconut wala daw pong tapon. Lahat nagagamit. Alam niyo, ibig sabihin niya, yung bunga ng niyog, yung buko mga sangkay, yung pinakabunot nun, nagagamit. Yung pinaka-cover naman mga sangkay ng coconut, yung bagol kung tawagin sa amin yan, nagagamit din. Yung iba ginagawang uling at iba pang mga bagay mga sangkay, pang display at marami pa pong iba. Tapos yung laman nun, yun po yung pwedeng gawing oil o kung ano pa man mga sangkay. Alam na alam ni Pangulong Bongbong Marcos yung proseso. Sabi ko nga sa inyo, basta Marcos, magaling yan pagdating sa farm. Expert. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit po ang mura ngayon ng bigas, di ba? Hindi pa po natin pinag-uusapan yung 20 pesos na bigas. Pero sobrang mura talaga ng bigas ngayon sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ngayon, yung coconut, mga sangkay, sobrang taas. Paano nangyari yan? Di ba? Ano magic na ginawa ni PBBM? Hindi po madali yan. Kailangan po niya ng programa, sistema. Ang magpalaki at mag-alaga ng coconut dahil siyempre kahit naman wala tayong gawin, tumutubo yan eh. Kaya hindi talaga tama. We cannot allow this very, very grand opportunity for our farmers to slip by. And we have now come to the point where we have been looking at the coconut industry as an industry, and it is now time to revitalize that economy for the betterment of not only coconut farmers but for the entire economy. Grabe. Para sa akin, malaki ang pag-asa ko. Talagang I am very optimistic. Grabe. That we will be able to bring back to the coconut industry na ano lang when the government fell in 1986, all of those very important programs for the coconut industry stopped. Grabe, no? Alam nyo guys, dito natin mapapatunayan na may brilliant tayong presidente. Diyos me, Maribar.
Si BBM labang po nakagawa niyan. Alam nyo guys, kung noong 1986, yung coconut farm programs, naunsami dahil po sa pagkawala ni Apu Lakay. Ngayon si BBM, 6 years lang. So, paano yan? Pagkawala na si BBM, wala na naman pong sistema, back to ano na naman po ang ating bansa. Mahirap na naman. Mahihirapan na naman po yung mga magsasaka. Di ba ngayon, sagana yung mga magsasaka. Sinusuportahan ng gobyerno. Lahat ng tulong binibigay ng gobyerno. Hindi ko ma-imagine lang mga sangkay na umabot sa punto na ganito na po yung presyo ng kopra. Paano nangyari yan? Ibang klase. Alam nyo, kung pwede lang ma-extend yung term ni PBBM, no? Kasi, nakakabaliw to mga sangkay. Paano nagawa ni Bongbong Marcos to? Diyos mio, Marimar, ang lala nito. Grabe, oh. Tingnan nyo yung kilo. Ikita nyo yan, guys. Yung kilo. Per kilo yan, ha? Ayan, oh. Ay, nako. Hindi po mangyayari yan kung bonak yung presidente natin. Diyos mio, Marimar. Ngayon, mga sangkay, ganito lang mangyayari dyan. Pag wala na si BBM, balik ulit sa mahirap ang bansa. Ngayon, masasabi ko, ngayon ang pinakamagaan na pamumuhay ng Pilipinas sa ilalim po under the Marcos administration. Ngayon lang po yan. Ang tindi nito. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ayan po. Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.